Dito namin natagpuan sa lungsod ng Marikina ang isang determinadong mga awit na si Kai Sese at alamin natin kung paano nga ba niya nakahiligan ang musika. Hi everyone, I am Kai Sese, also known as Cadet Pepper. I am 21 years old and taga Marikina City po ako. So nakahiligan ko yung musika simula childhood kasi lumaki ako sa bahay na lagi may pinapatugtog na music. So yung mga early memories ko ng music, siguro around mga mid-2000s, so siguro mga sina Beyonce, sina Regine Velasquez, ay yung mga pinapatugtog ng parents ko. Tapos, mahilig ako manood, kung alam niyo yung Barney, sabi ng mama ko nung bata ako, lagi kong kinakanta yung mga songs doon. Lagi akong sinasabak sa performance, so lagi akong pinapakanta. So ayun, doon nag-umpisa sa, nakahiligan ko yung music ko dahil sa parents ko. Nagustuhan ko yung musika kasi it speaks to your emotions. And nung bata ako, I was really drawn to music. Hanggang sa dumating sa point na nahanap ko rin yung sarili kong music taste. Tapos, nung tumanda ako, naging coping mechanism ko na siya. So, alam naman natin, since lahat naman tayo nakikinig sa music, music always speaks to us somewhat. And then, dumating sa point na gumagawa ako ng mga sarili kong kanta, siguro when I was around 9 years old. Yung pinakamatinong song na nasulat ko, siguro mga 12 years old ako. Kasi lagi akong may naririnig na kanta sa utak ko or may lyric idea na biglang papasok. Doon ko na-hone yung songwriting skills ko. Madalas pop music. Naalala ko like sa bawat stage ng buhay ko, may specific artists or genre akong pinapakinggan. Katy Perry, Demi Lovato, Taylor Swift. Hanggang sa na-discover ko yung The Beatles. Kaya ako piniling stage ni Cadet Pepper kasi yung Beatles, meron silang album na Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. So, yung Sgt. Pepper character siya sa album na yon. Tapos, yung Sergeant, ranking siya sa military. Inspiration ko, since yung mga Beatles yung idols ko, sila yung Sergeant, tapos ako yung Cadet, which parang ibig sabihin ng trainee, Cadet Pepper. Ang cool kasi, yung music, ang daming possibilities, ang daming klase. So, as an artist, na-excite ako kasi ang dami mong madidiscover. Ang daming artists na magagaling, pero sobrang underrated kasi hindi sila mainstream. And isa sa mga goal ko bilang songwriter, minsan yung mga tao, kaya sila nagpa-flop kasi pinipilit nila maging relatable. So, yung mga topics na sinusulat nila is mostly mga common, kahit na hindi naman nila talaga nararamdaman. Kapag nagsusulat ka ng kanta, kailangan mong isulat yung nararamdaman mo, yung pinagdadaanan mo, maging honest ka lang. Kapag genuine ka, makaka-relate yung mga tao. Ang musika para sa akin ay isang, kaya na sabi ko kanina, way of expression. Nung mga teenager ako, may mga times na may pinagdadaanan kasi akong mga family problems. Kukulong ako sa kwarto, tapos nagsusulat ako ng mga kanta. Ayun, so ito yung mga ilan doon. So itong book na to, yung mga kanta ko rito siguro simula 2015 hanggang around 2019, 2020, 2021. So sobrang bata ko pa nung sinulat ko yung mga kantang ganito. Tsaka naisip ko kapag hindi ako nagsusulat ng kanta, siguro I would have resorted to more destructive coping mechanism siguro sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay. But dahil sa songwriting, na-transform ko yung mga mahihirap na experiences ko into something beautiful, into something artful na hopefully kapag may nakarinig, ma-feel nila na, ganda pala yung pinagdadaanan niya. Hindi ako nag-iisa. Noong 2022, nag-publish ako ng, pangalan niya, Take One. So, kasama yung Dear Diary doon. Yung family ko ang supportive sa sa songwriting na hobby ko. Si mama, pinapatugtog niya sa bahay yung mga kanta ko sa YouTube. Tapos yung mga friends ko, sinistream nila yung music ko. Ang sweet lang kasi hindi ko na-expect na may nakikinig pala sa music ko. Ayun yung pinaka-satisfying na part para sa akin. Kasi hindi ko naman aim yung sumikat bilang isang artist. Ayun, as long as may nakaka-relate sa kanta ko, nagagawa ko yung trabaho ko bilang songwriter. Ano yung naging inspirasyon mo nung gumagawa ka ng kanta? Well, marami kasi. So, gusto ko lang ilahat to na kapag may personal growth ka, susunod yung artistic growth. So, yung naging inspiration ko, yung mga pinagdadaanan ko syempre. Take natin yung Take One bilang example.
So, yung album na yun, tungkol sa love life kong hindi mabalan. Siguro hindi ko na masyadong i-explain yung tungkol kanino ba yun. Pero ang masasabi ko lang, ay yung pinagdadaan ko at that moment. Medyo proud ako kasi nung ang tagal ko nang gustong sumulat ng kanta. Pero yung frustration na hindi ko alam kung paano. So, kung mababasa yung diary ko nung time na yun, mga diary ko pala, laman nun, mga lyrics, tapos, andun din yung mga chords. Nung pandemic ko rin nasulat yung Apocalypse. Yung sinasama ko yung lyrics doon, parang ina-imagine ko na, alam niyo yung Genius, YouTube channel. So, mga artists yun na ina-explain yung mga lyrics nila. Ina-imagine ko nandun ako, ina-explain ko yung bawat lyric ng kantang yun. Ayun, so, buti lang marami nagkagusto. Nakaranas ka na ba ng pagsubok noong ikaw ay sumusulat? Ay, marami, B. Yung difficulty kapag songwriter ka, syempre yung skill sa pagsusulat ng kanta. Kasi mahirap kapag naririnig mo yung kanta sa isip mo, pero hindi mo mailabas ng maayos. Like, maririnig mo siya, may idea ka. Tapos, kapag nailabas mo na yung idea, parang hindi siya yung parang iniisip mo. Second, kapag may thought ka or may may song idea ka, tapos hindi mo ma-verbalize. May mga song ideas ako, like may mga kanta ako, may mga bagay akong gusto isulat. May topic na ako sa utak ko. Pag gumagawa ako ng, parang mga album ganon, iniisip ko kung paano magiging cohesive lahat. So, kung paano ko siya ipopromote, kung paano yung magiging idea para sa photoshoot, kung paano yung magiging sound niya, kung ano yung magiging theme niya, lahat yan iniisip ko. Si Cadet Pepper, parang lahat planado. Kasi pati yung, bawat post ko dun, iniisip ko paano itong mag-fit in sa bagong era ng, paano itong mag-fit in sa current era ng album ko, ganon. Songwriting or any skill is not just a talent, but also a discipline. I take Olivia Rodrigo as inspiration kasi lagi yung sinasabi na kailangan mong magsulat ng kanta kahit na hindi ka inspired. Kasi kapag, syempre, of course, dun ka mag-improve. Dun mahasa yung songwriting skills mo. Tapos, sabi niya pa, if you keep on showing up, the universe will give you inspiration, give you good ideas. Always be authentic in all aspects of your life. Paano ka makakahanap ng genuine connections kung hindi ka nagpapakatotoo sa sarili mo? May mga pagdadaanan ka na medyo rare. Huwag ka masyadong mag-overthink sa sasabihin ng iba. Ayun. Tapos, aside from being true to yourself, lagi ka mag-practice, B. Kasi, walang mangyayari sa'yo kung lagi kang stagnant. Lagi mo i-challenge yung sarili mo. Kasi napaka-exciting ng music kung tutusin. And lastly, always be curious about the world. Maging open-minded ka palagi. Artistic growth follows personal growth. Kapag nag-grow ka bilang tao, most likely na kapag naglaan ka rin ng effort sa pagiging artist mo, dun ka rin gagaling. Once again, hello everyone, I am Kai Sese, also known as Cadet Pepper. And thank you guys for interviewing me. Sana makarelate kayo sa mga kanta ko. Sa buong mundo, katulad ni Kai, mayroong iisang wikang nag-uugnay sa puso ng mga kabataan. Ito ay ang musika. Sa bawat himig, may kwento. Sa bawat tugtog, may pangarap. Sa bawat kabataang sumasabay sa ritmo ng musika, natatagpuan ng isang mundo ng pag-asa at inspirasyon. Ikaw ba? Handa ka rin bang pausbungin ang iyong himig? Things I shouldn't have done.